existing area and route security as before, plus of course the management, direction and control of the traffic, no, from Manila Cathedral to Manila Memorial Park in Sucat. Now, likewise, the leadership plus the directorial staff of the Philippine National Police will be there to grace the occasion, the final day before former President Corazon Aquino is finally laid to rest. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala. Isang forum para sa mga presidentiable ang isinagawa ng Economic Journalists Association of the Philippines. Kung ang mga economic analyst ang tatanungin, gusto nilang ipagpatuloy ng uupong Pangulo ang mga programang pang-ekonomiya na ipinatupad ni Pangulong Arroyo. Itong Express Balita ni Jess Caduco. Iminungkahi ng ilang eksperto sa ekonomiya sa mga kakandidato sa pagkapangulo ng bansa na ituloy ang mga mahahalagang programang nasimula ng kasalukuyang pamahalaan. Kailangan raw kasi ang tuloy-tuloy na reforma tulad ng mga batas na magbibigay protection sa publiko laban sa pyramiding. Programa na maghihikayat hindi lamang sa mga foreign investors kundi maging sa mga local investors. Yung pagkat ng bureaucracia, maganda yun no? Pero nangyayari naman ngayon kailangan lang i-sustain Ang housing, alam namin, bago kami mag-apply ng project, 180 signatures plus before, no? Pero ngayon, mga 40 na lang. We should prepare our economy to be more competitive globally. Of course, there will be some losers in the industry, there will be some gainers, but that is also an accepted reality. We cannot be all winners. In negotiation, it's always a two-way street. It's a give and take. It's like getting married, you know. Iprinisinta ng mga presidentiable ang kanilang economic platform sa isinagawang economic forum ng Economic Journalists Association of the Philippines. Kahit hindi pa man nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo, itutulak ni Senator Chis Escudero ang mga programang susugpuan niya sa problema ng kahirapan, pangkalusugan, pagkain, edukasyon at trabaho, habang isinusulong naman ni Senator Jambi Madrigal ang self-sufficiency sa larangan ng agrikultura at pagsugpo sa korupsyon. Pero payo ng mga ekonomista sa mga ito, running a country is like running a cemetery. There are many people being under you, but nobody is listening. They have to walk the talk. Sa amin naman, sa business groups, sa amin sa business, no, it's so important to for us to review the track record of these people, no. Like for example, some of them are already serving government for quite some time, no. Ang tanong namin, ano ba nagawa nila sa sarili nilang distrito? Ako si Jess Caduco, nagbabalita, Express. Nilinaw ng tatlong higanteng kumpanya ng langis na ang pag-recover ng ekonomiya ng malalaking bansa ang dahilan kaya sila nagtaas ng singil sa ilang mga produktong petrolyo. Piso ay tinaas sa singil kada litro ng gasolina at diesel. 1.50 naman ang sa kerosene sa Shell, Petron at Chevron. Posible rin umano na sumunod pa ang ibang kumpanya ng langis sa ipinatupad na oil price hike ng Big Three. Maybe 4 weeks, it's on an upward trend, so that's where you would expect prices to go. No? Nagalit si House Committee on Energy Chairman Mikey Arroyo sa mabagal na pagtugon ng Commission on Audit sa utos ng Manila Regional Trial Court na busisiin ang libro ng Shell, Chevron at Petron. Pinagalitan ni Arroyo ang mga kinatawan ng COA na tila binabaliwala ang utos ng korte. Pero giniit ng COA na dapat resolbahin na muna ang issue sa kung sino ba talaga ang dapat mag-audit ng libro ng tatlong dambuhalang kumpanya ng langis. Una nang kinontra ng Shell, Caltex at Petron ang utos ng Manila RTC dahil dapat daw ay ang Department of Energy at Department of Justice ang maaaring magsagawa ng financial audit. Already into the books of these three oil companies. So what are you waiting for? We don't know. We are not. Are you waiting for a TRO? Posibleng magpatupad din ng dagdag singil sa kuryente ang National Power Corporation o NAPOCOR, partikular na sa Luzon at Visayas.
base sa petisyong inihain ng NAPOCO sa Energy Regulatory Commission nitong nakaraang linggo. Higit sa 1.50 ang dapat itaas sa singil sa kada kilowatt-hour ng kuryente sa Luzon, habang mahigit 1.30 naman sa Visayas. Dapat naman anilang bumaba ang presyo ng kuryente sa Mindanao ng 9.52 centimos kada kilowatt-hour. Ayon sa NAPOCOR, ito'y para mabawi nila ang kanilang gastusin sa incremental fuel, purchase power at foreign exchange related cost mula Enero hanggang Marso. Kasado na ang pagpapatupad ng mas murang singil sa mga tawag sa cellphone sa Disyembre. Ayon kay Acting National Telecommunications Chair Douglas Malilin, ito'y matapos pumayag ang mga telecommunications company sa panukalang 1 minute per pulse billing system para sa mga cellphone call. Sa pamamagitan nito, kung halimbawa'y hindi umabot ng 1 minuto ang tawag ng consumer, ay hindi na siya sisingilin ng halagang katumbas ng 1 minuto, kundi para sa kada 6 na segundo na kanyang itinawag. At marami pang Express Balita sa aming pagbabalik. Express Balita, nakatakdang nagdaan ni Pangulong Arroyo sa Biyernes ang panukalang pagpapalawig sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Ito'y planong ganapin sa bayan ng Plaridel sa Bulacan, kung saan nilagdaan din ng kanyang amang si dating Pangulong Diosdado Macapagal ang kauna-unahang Land Reform Law. 150 bilyong piso ang planong ilaan ng gobyerno para sa pinal na acquisition at pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Iimbestigahan na rin ang Commission on Human Rights sa mga kaso ng summary killing sa Kamaynilaan. Ayon kay CHR Commissioner Jose Manuel Mamawag, ito matapos silang makapagtala ng 36 na insidente nito para sa taong kasalukuyan. Para umano sa kanila, masyadong malaki ang bilang na ito. Nauna nang sinimulan ng CHR ang investigasyon sa extrajudicial killings sa Davao. Balita naman po sa labas ng bansa. Patungong Pyongyang, North Korea ngayon si dating US President Bill Clinton para makipagnegosasyon sa paglaya ng American journalist na sina Laura Ling at Yuna Lee. Sila ay mga reporters sa programang Current TV ni dating Vice President Al Gore na naaresto ang dalawa noong March 17 at nasintensyahan ng 12 taon ng hard labor dahil umano sa pagkakasangkot nila sa ilang insidente ng karahasan sa syudad. Hindi tiyak kung kailan darating si Clinton sa Pyongyang. Balita mula sa ibayong dagat, umabot na sa 8 ang bilang ng patay sa Malaysia dulot ng AH1N1 virus. Isang 51 anyos na guro na nagkasakit umano ng 1 linggo ang pinakahuling nasawi dahil sa nasabing sakit. Sa pinakahuling update ng World Health Organization, umabot na sa 816 ang bilang ng patay sa AH1N1 sa buong mundo. Dinipensahan naman ng Malacanang ang napiling bagong national artist ni Pangulong Arroyo. Ayon kay Cabinet Secretary Silvestre Bello, kwalipikado ang lahat ng idineklarang national artist dahil sa kanilang talento at sa naging kontribusyon nila sa kanilang larangan. Nasa kamay na umano ng mga pinarangalang individual kung tatanggapin nila o hindi ang rekomendasyon. Nirespeto rin umano ng palasyo ang planong pag-aaklas ng samahan ng mga artist sa Agosto 7. Hindi naman namin in-expect na there is a unanimous affirmation. Whenever a leader makes a choice, he is prepared to meet mga disagreements. But by and large, sa tingin ko naman, tama naman po yung pagpipili ng ating Pangulo. Samantala, samot-saring programang pangserbisyo publiko naman ang nihandog ni Councilor Winnie Castelo sa mga residente ng Quezon City. Ito'y bilang pagunita sa ika-14 na anibersaryo ng kanyang pagkakaligtas sa madugong demolisyon. Nagsagawa rito ng medical at livelihood mission na kinatatampukan naman ng mass feeding, pagkakaloob ng libreng salamin, libreng legal services at isang job fair. Pangalawang buhay na binigay sa atin ng Panginoon.
inaalay na natin yan para sa pakikibaka na mabigyan po ng lupa ang mga mahihirap. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.